Breaking news, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte itutuloy na sa Senado. Naku po, ano na naman kaya kasi nung nakaraang mga nung mga nakaraang balita ho ay ito ay nadesisyonan na ng Supreme Court. At sa February 2026 na po magaganap ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinapayagan na ng Supreme Court na mag-apela itong mga hinayupak na to. Ngayon may mga may mga senador na pumirma dito sa na ituloy na sa Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Aba, talagang antitigas ng mga pagmumukha nyo ha. Talagang kahit Supreme Court na ang nag-utos at nagdesisyon, talagang pinupush nyo pa rin ha. Iba din ng kakapalan ha. Parang pakapal na yan ha. Parang hindi na lumilit yan ha. Pinaglihi ba kayo sa kakapalan ng mukha? Alak lang teteng, Supreme Court na po ang nagdidesisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero parang gustong mangyari ng mga senador na ito tawag dito parang sila yung sundin ng Supreme Court na parang sila yung dapat paniwalaan. Anak ng teteng ano pang silbi ng Supreme Court kung tawag dito kung kayo yung susundin. Anong silbi pa ng Supreme Court kung binabaliwala nyo din yung desisyon nila? Diba? Dapat Supreme Senado na lang ilagay dyan. Oo, kasi parang nababaliwala ho ang Supreme Court pag Pero yun na nga sa kabila po nun ay may dalawang senador din po ang kakasuhan or sasampahan ng kaso ng Supreme Court. Nako, sino ba tong dalawang senador na to? Parang pamilyar ha. Sana yung iniisip ko na lang yung makasuhan. O baka may hula-hula kayo dyan. Comment nyo lang dyan ha kung sino yung mga kakasuhan na yan. Pero mamaya papakita din natin sa inyo. Samantalang dito muna tayo. Ito nga yung isa sa mga video na papanoorin natin na may 4 na daw na senador na pumirma na na gustong ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Panoorin ho natin. 4 na senador ang nakapirma na sa draft resolution na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mav Gonzales. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Sam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung papaano. Mga banateros, tandaan yung mga pagmumukha nitong 4 na senador na to ha. Ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Napapansin ko pumuti si Risa. Ba talaga pag may pera na talaga yung talagang alam yan kasi pag mapera ka mura nagluta ngayon. Nirerespeto raw ng senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Nirerespeto nyo nagdesisyon na nga Tapos apela kayo ng apela, anak ng teteng. Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo.
Nire-respeto ko naman ang Supreme Court. Paano mo nirespeto? Nagdesisyon nga na nga ang Supreme Court. Tapos kayo, gusto niya pa rin ituloy yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang dami-daming pwede nyo na mga tupagin ng mga batas dyan na pwede nyong pag-usapan. Katarantaduhan. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Cheese Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Dapat Risa Hontiveros, gumawa ka ng sarili mong Senado. Oo, mas magaling ka pa sa Supreme Court Uta, dating ka lang naman, sino ka ba? Hindi, ito tanong lang. Diba dating nagrarally lang to dyan sa kalsada? Tapos tinulungan ng Duterte, naging senador, di ba? Anak ng teteng, pero ngayon piling mas may alam ka pa sa Supreme Court. Di wow. Common sense lang o wise lang na sana... Tangina, ikaw nga, common sense, wala sa'yo Common sense lang o wise lang. Common sense, wise lang. Anak ng teteng, common sense, na nga rektahan ng ang desisyon Dapat ang common sense, tinatatak yan sa ulo nyo. Kung sagwa pa ng mukha mo dito. O, hindi ko sinadya yan pag-stop ko yan. Ito ang gawin kong thumbnail. Nakakatuwa no? Hintayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon. At kung talagang pipilitin... Nung lalabas ka ng argumento mo at opinyon, dapat kung ano yung nandun sa ipapakitang ebidensya at alam nyo naman na mahina yun kasi Supreme Court nga, nahinaan dun, kayo pa kaya. Dapat yun, wala kaming pakialam sa opinion mo dahil alam namin yung opinion mo against ka sa Duterte, tanga. Alam na namin yan alam na namin yung gagawin nyo against ka sa Duterte, malamang ko yung lahat ng opinion mo against sa Duterte. Boto. And hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Para sa GMA Integrated News. Ito yung isa Ito yung isang balita. Saan yung... ito pa, pinsan naman to ni Risa. Kung si Franz Castro at Claire Castro magpinsan, ito naman yung pinsan ni Risa Hontiveros. Hawig na hawig ito. Update tayo sa susunod na hakbang ng Kamara matapos na naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ayan lalabas yung picture dyan. Yan yung nasa gilid. Yung may background na blue, yung pinsan ni Risa Hontiveros. Opo, nakahanda na po ba't kailan maghahain ng motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ni VP Sara? Sa pagkakaalam ko po, meron po hanggang August 10 ang House of Representatives para mag-file ng motion for reconsideration. Pero dahil ang August 10 falls on a Sunday, sa pagkakaalam ko po, under the rules, ang deadline ay mamumove ng August 11. Na-analyze nyo na po ba at napag-diskusyonan na kung saang punto kaya hindi na-satisfy o hindi na-kumbinsi yung Korte Suprema kaya nila sinabing unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Sa recommendations po ng Council ng House of Representatives, yung Office of the Solicitor General,
ang kanilang recommendation ay mag-file ng motion for reconsideration dahil nakita nila na ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbase sa mga facts na hindi naman po naka-angkla dun sa mga official documents na pinasa ng House of Representatives sa Supreme Court. Yung pag-appreciate nila ng timeline ng pag-akto ng House of Representatives sa first 3 complaints at yung 4th complaint ay sa paniniwala po ng House at ng Council nito ay mali po, kaya gusto natin mag-file ng motion for reconsideration para ma-clarify at maitama po ito at mabigyan ng mas magandang konteksto ang Supreme Court kung bakit ang... Utang nang yan, Bise. Yan ang pinakamasakit ngayon sa bansang Pilipinas. Yung pinakamababang kapulungan pa ang magbibigay ng sa Supreme Court. Pero although karapatan naman nila to, sige. House of Representatives ay makikita based on records na sinunod po nito ang alituntunin ng saligang batas, ng rules ng House at yung mga prevailing jurisprudence at the time that they acted on it. Sa palagay niyo po, bakit kaya hindi nagbase yung Korte Suprema dun sa mga official documents na inyong isinumite? Explaining yung naging action po ninyo. Hindi ko po masasagot yan, Sir Rafi. No? Yun lang po yung nakita namin sa desisyon. Kaya nga po, sa motion for reconsideration, ang prayer po ay ma-reconsider ng Supreme Court ang kanilang naging desisyon base doon sa mga official documents na pinasa dati at i-clarify through the motion for reconsideration. Sabi po ng Senate President Chis Escudero, may mga miyembro raw ng Kamara na tila gigil at porsigido sa impeachment ng bise. Ano pong reaksyon nyo rito? Totoo naman. Well, ibig sabihin daw po ba nagigil para ipagpatuloy? Hindi ko po naintindihan yung... Opo, na magkaroon ng impeachment generally laban kay Vice President Sara Duterte. Tanga! Siguro po dahil yan po yung mandato ng saligang batas. Hoy! Martin Romualdez, ang tanga na spokesperson mo. Hindi na daw naintindihan. Aliwa-liwanag dun. Ayop ka, Mandy. Manang-mana as tatay mo. Sa Senado na to try and decide the impeachment complaint once it is transmitted from the House of Representatives. Pero sabi nga namin po, nasa Senado naman po yan kung ano po ang magiging action nila sa na-transmit na articles of impeachment, taking into consideration also the decision of the Supreme Court. But the position of the House is that that decision is not yet final. Kaya nga po, may pagkakataon pa pong mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. So ang sinasabi niyo po, walang personalan, trabaho lang? Wow! Oo naman po, kasama lang naman po talaga to sa trabaho na binigay ng saligang batas sa House of Representatives, kasama din po sa mandato na binigay ng saligang batas sa Senado. Ang galing! Ang galing! Wow! Ang galing! Oo, ang galing mo! Ang galing nyo! Trabaho lang wala para sa uloy! Namin maging faithful doon sa mga mandato na binigay exclusive sa House at sa Senado. Opo. Mapunta naman po tayo sa national budget. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw niya aaprubahan kung hindi katulad o sang-ayon yung proposed budget sa National Expenditure Program. Ano pong masasabi niyo dyan? Siguro po sa hanay po ng House of Representatives, ang masisiguro lang po namin sa Pangulo at sa taong bayan na gagampanan ng House of Representatives ang tungkulin nito sa budget process. Sisiguruduhin po ng House of Representatives na katulad ng dati, we will make the budget process transparent and even more ngayong 20th Congress dahil nga din po sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na ibuksan po sa publiko yung lahat ng stages ng budget process, including the BICAM. In fact, I think today nakapag-file na rin. Alam niyo yung about dito sa pinagyayabang ni Martin Romualdez na isa sa publiko. Alam nyo, pangbubudol na naman. O Jay, ba't mo ba nasabi? Kasi nga, bago nga mapag-usapan dyan yung budget, meron pang tinatawag na small forum. Kaya nga yung sinabi ni Tuangco, di ba?
na dapat tanggalin yun, yung small, secret forum, ano naman tawag dun. Tapos yun, hindi daw ilalabas yun. No, walang media doon, ilang tao lang daw ang nag-uusap doon mapatungkol sa budget. So wala din, halimbawa pag-uusapan dyan sa kamera yung budget, lahat. Tapos kapag lahat ng pag-uusap ilalahad dyan sa Congress with the media. Pero yung tinatawag nila na isa pang forum na ilang tao lang, 2, 3, 4 na tao lang ang nandun sa forum na yun, mapatungkol dyan sa budget na yan, na sila talaga yung pinakalas na mag-a-aproba dyan sa budget na yan, hindi isa sa publiko. So ano ibig sabihin nun? Yun yung masama dyan. Ng resolution si Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List for the inclusion of a third-party observer para po sa proseso ng BICAM. Nabanggit nyo nga po yung BICAM na bubuksan na sa publiko. In the first place, bakit ho ba kasi hindi ito binubuksan sa publiko noon at ba't ngayon lang po ito gagawin? Siguro po by practice po talaga, no? Hindi yan yung naging practice before sa mga bicameral conferences in previous congresses. Pero pagdating naman po sa mga hearings sa Kamara, especially in the last few years, particularly under the leadership of Speaker Martin Romualdez, talagang naka-open naman po sa public, kaya nga po napapakinggan, naririnig ng publiko yung mga committee hearings until up to the plenary. So ibig sabihin nyo, parang dapat saluduhan namin si Martin Romualdez. Kasi siya ang kauna-unahang gumawa niyan. Ang tinatanong nga dito, yung isang forum, yung tinatawag na, kung di ako nagkakamali, small forum, na yung pinaka-last na babagsakan ng budget, bakit ayun ayaw ilabas, ayaw isa publiko? So, sabi yan ni Toby Tiangco. Patuloy pa rin naman pong gagawin yan at sisiguraduhin din po ng House of Representatives na yung budget na madadaan sa House of Representatives ay tutugon sa pangangailangan ng mamamayan at patuloy pa rin pong susuporta ang House of Representatives sa mga priority programs na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, especially dun sa SONA. Very quickly on this issue, meron ho bang issue ng confidentiality sa BICAM? Ayan na. Hindi ko po masasagot po yan Ayan na. Ayan na nga yun. Ako po from the time na nakita ko po ang mga bicameral conferences, hindi siya normally done in public siguro po, no? Kaya maganda nga po ngayon na yung mismong leaders ng House ang nag-uudyok na buksan po ito at may mga resolutions na rin po na file sa House para magbigay ng klarong patakaran kung paano bubuksan ito. Ang ano nga dito, ito pa isa sa napansin ko. Yung ibang mainstream media, bagay, paulit-ulit na lang tayo sa ganun. Katulad lang nitong GMA, hindi nilalabas yung sinasabi ni Toby Tiangco na small forum or secret forum na pinakahuling babagsakan ng pondo ng budget na yan, no? So bakit ganon? Hindi nila binabalita at hindi rin tinanong dito. Walang tinanong, naku po. Oo, talagang mukhang pinagtatakpan, no? Mukhang pinagtatakpan ng tawag dito ng ibang mainstream media yung about dun sa sinabi ni Toby Tiangco. Samantalang ito, OMG. Ayan, basahin natin. OMG, ang impeachment. OMG, tuloy ang impeachment. Bam at Kiko pala ang nasa likod nito. Naku po, Bam Kiko, ewan ko sa inyo. Talagang hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa ng mga atat na atat mapatalsik si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Ibinulgar kasi ni Senator Mig Zubiri na mayroong Senate resolution upang matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara.
at ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Isang resolusyon ang isinusulong sa Senado na humihiling sa Korte Suprema na muling isaalang-alang ang desisyon nito na humaharang sa impeachment trial ni Vice President Sara. Tinukoy kahapon ni Senator Juan Miguel Zubiri na sina Senator Francis Pangilinan at Bam Aquino bilang nasa likod ng resolusyong umiikot sa Kamara. So alam nyo na ngayon kung bakit nanalo sila. Parang dilima lang yan, tsaka na ginagawang puppet ngayon. I respect the views of my colleagues who are pushing for the Senate resolution asking the Supreme Court to effectively reconsider its decision on impeachment of Vice President Sara Duterte. But I firmly maintain my position that we must comply immediately with the Supreme Court's decision as it is clearly stated to be immediately executory. While legal opinions are welcome in a democratic setting, we must be careful not to overstep boundaries already settled by the court. We do not serve the public well by insisting on reopening matters already resolved by the Constitution's final arbiter. That sends the wrong signal to the people and weakens the institutions we are sworn to protect. Let's not set a precedent that any group, Senado man o ibang organisasyon, can undermine the Supreme Court through mere resolutions. The answer to a constitutional ruling is not a political maneuvering, it is obedience. I began my public service as a member of the minority in the House in 1998, and now I return in my last remaining 3 years as part of the Senate minority. But even as we perform our role to question and challenge, we must also know when to yield to the rule of law. That balance is what keeps democracy alive. Grabe rin talaga ang naging puhunan ng dalawang ito na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan para makapasok sa Magic 12 nito lamang 2025 elections. Ito kaya ako talagang naghinala ako. Talagang sabi ko, bakit kaya nakapasok tong dalawa to? Hindi kaya may talagang mission to na gagawin. May mission sila talaga na gagawin at eto obvious na ang mission nila ay talagang atat silang patalsikin si Vice President Sara Duterte. Ganyan kalupit yan kaya ipinasok tong dalawang to eh. Oo, sa tutusin wala na to, limot na wala nang buboto dito. Oo, ay ako na nagsasabi sa inyo. Ginamit nila ang naging strategy noon ni Senator Risa Ontiveros na walang magiging pag-atake o anumang magiging statements against sa mga Duterte. Kumbaga, focus lang sila. Oo, tama yun. Oo, tama yun. At ganyan din, marami silang gumawa niyan. Nandiyan din si Erwin Tulfo. Diba? Walang binibitawan si Erwin Tulfo about sa Duterte. Meron man siguro pero hindi masyado. Eto rin, ganito rin ang ginawa. No, yung strategy ni Risa Ontiveros kasi ganito po yung strategy ni Risa Ontiveros noon. Bukod sa nagpatulong siya sa mga Duterte para manalo siya bilang senador, ganun din yung ginawa nito. No, tahimik. No? Alos parehas lang, tahimik, hindi sila tawag dito, hindi sila kumikibo mapatungkol sa mga Duterte, hindi sila bumabanat sa mga Duterte. Sa halip pa nga, 'di ba, ginamit pa ni Bam Aquino yung awayan daw ng Marcos at Duterte, no? Na ginamit niyang isa pang doon sa interview na kung saan ay sinabi niya na kaysa daw mag-away-away, dapat daw mag-focus na lang para matulungan ang taong bayan. So ganun yung strategy para nga para may bumoto or para sabihan na hindi nila tatrabahuhin ng mga Duterte. Pero eto na, nag-uumpisa nang gumalaw ang mga ulupong. Nag-uumpisa na silang gumapang para at kunin yung tali para hatakin pababa si Vice President Sara Duterte. Pero ako na nagsasabi sa inyo, hindi nyo magagawa yan. Hindi nyo magagawa yan.
itagaan nyo sa bato, hindi nyo magagawa yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa problema ng bayan, positive vibes lang kahit pa kumain ng kung ano-ano. Once voted na, ang resulta, ayan, kita nyo na. Grabe talaga ang mga dilawan na ito turned into pink. Gusto sa totoo lang, meron pa nga isa niyan. Ito. O yan ha. Ito pa isang katarantaduhan nilang dalawa. O panoorin natin. Tila lumalabas na walang utang na loob si Senator Bam Aquino sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kasagsagan ng pangangampanya. Alam niya na ang Iglesia ni Cristo ay ayaw sa impeachment ni Vice President Sara. No yan ha. Iglesia ni Cristo. Yung mga binoto nyo. Yung mga sinalin nyo sa eto, hindi po ako against sa Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, eto po, kitang-kita mga kapatid natin Iglesia ni Cristo. Yung mga binoto nyo. Eto ngayon, asan na? Binabastos kayo ngayon. Tutol na tutol ang Iglesia ni Cristo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sino ang mga nanguna? Yung inendorso ng Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, pangbabastos po ito sa Iglesia ni Cristo, etong ginagawa ng dalawang damuho na to. Tuloy natin. Siya ibinoto ng Iglesia ni Cristo. Usap-usapan din ang kanyang paghingi ng boto sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kaya siya dinala nitong 2025 elections ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ano nga daw ang magiging pakiramdam ng Iglesia ni Cristo ngayong nangunguna si Bam Aquino sa gustong ipagpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara. Ayon sa post ni Cruzette Loreto Chu, the INC very early on said no to impeachment, spending millions of pesos. Bam Aquino asked support from the INC for his run. The Iglesia ni Cristo gave Bam the support he needed. Now, Bam has reportedly filed a Senate resolution asking for Senate to still push through with the impeachment in direct disrespect to the orders of the Supreme Court. Dalawa ang binastos nila dito, Supreme Court tsaka INC. Wonder how the Iglesia ni Cristo feels. This is very well maybe Bam's last Senate post, if people's impression of him is a man who does not know how to keep his word. In his next 2032 run, I doubt he'll have the same boyish charm that would have Gen Beta or Alpha enthralled with him. The next generation won't even remember the Aquinos with the same book level nostalgia, but people he made promises to will not forget. At hindi lang yan, ang Grabe, no? Grabe ang isa pa to, si Karen Davila, tinawag na kung ano-ano si Sen Marcoleta, pero hayaan na natin yun, no? So grabe, no? Grabe ang mga utak nitong mga to. Kaya pala kamakailan lang nakita kong magkasama si Mar Rojas at si Marcos Jr. Kaya pala. Oo. Ngayon maliwanag na mga kaibigan na dalawa na. Hindi ito sa totoo lang talagang nakaset up to. No, nakaset up to sa kanila na talagang pagtutulungan ng tatlong grupo. Pulangaw, Dilawan, tsaka Pinklawan na itong mga Duterte. At obvious naman nakamakailan nga lang magkasama na si Marcos tsaka si Mar Rojas. Etong si Bam Aquino at Kiko, mga bataan niya yan eh. Eto naman ngayon, no? Ito yung sinasabi ko kanina na may kakasuhan ang Supreme Court. So sino nga ba etong mga kakasuhan ulit na dalawang senador? Pakinggan. Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador
Yan na. Si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan na. Nako po, Bam Aquino at Kiko Pangilinan pala ang kakasuhan ng Supreme Court. Naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At pero sapagkat ito is an attempt by the co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Tama yun. Francis Escudero, merong isang 1987 na constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ang ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Now ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, Attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nagki-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tignan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. Tumago tayo doon sa sinasabi nung iba. At tulad ni Risa Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa sana o si Bam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case, that is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Dito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So what trial are you going to exercise? Ganun lang po kasimple yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Uy! Ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano na mali naman ang sinasabi. Opo, and kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supreme Court para mag-interpret dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, Attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court from the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila De Lima. No appeal. dito naman po sa nagsasabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa... Parang si Laila De Lima. No appeal. Sira ulo ka talaga, Atty. Topacio. Hindi talaga, hindi sa totoo lang Vice President Sara Duterte, pag ganito ng ganito, etong mga hinayopak na politiko na to, pagdating ng panahon na ikaw na yung presidente ng bansang Pilipinas, magpatayo ka ng Supreme Court. Mas mataas sa Supreme Court. Baka sakaling pakinggan na ng mga inayupak na to. Sa Supreme Court, Attorney. Pero tipo ba ang mag-i-interpret kung ito'y constitutional? Ang Supreme Court, di nakakabahala ito. Tapos ito pa, Attorney. First time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po.
talagang kasi ayan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas. Attorney, mas dalubhasa daw si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, si Percy Paloma, si Gadon na garapatan ni Marcos. Mas biyasa daw ang Congress, mas dalubhasa daw ang Congress kaysa sa Supreme Court. Karoon po ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit, bibihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion dyan sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya ayan ay majority, ay kung ang batayan lamang pala ay kung sino nag-appoint, di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos kamakailan lang, tumanaw na ng utang na loob at sinabing ay, tama yung House, pero pati siya sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na pinakita niya ang kanyang independence. At talagang ang sinusunod nitong si Justice Raul Villanueva HD. Opo, tsaka attorney, kung talagang kasi sinasabi nila na tuta daw ng mga Duterte ang Supreme Court, di po ba humiling din sa Korte Suprema ang kampo mismo ni President Rodrigo Duterte ng TRO nung dinakip siya, tinuli at walang nailabas yung Korte Suprema? Marami pong ginawa po mga petisyon na... Di alam nyo, ito ito totoo to pera biro na naginip ako. Na itong nangyari daw na pagdesisyon ng Supreme Court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay isa lamang palabas ng Supreme Court dahil para para hindi sila masita o hindi sila masisi ng taong bayan. Pero ito daw ay isang palabas lamang at magugulat na lang daw tayo na biglang may panibagong desisyon ng Supreme Court na babaliwalain yung unang desisyon. Pero yun ay panaginip lamang wala po yung katotohanan. So, sobrang siguro ako sobrang pagbablog ko sobrang stress ko na sa tutusin hindi ako na-stress na ma-impeach si Sara Duterte, BP Sara, si Pangulong Duterte. Alam naman natin makakauwi si Pangulong Duterte. Na-stress ako sa pagmumukha ng mga pulangaw na papanaginipan ko. Oo, kaya minsan binabangungot ako Kaya kung ano-ano na lang napapanaginipan ko, pati itong Supreme Court napanaginipan ko na. Okay, tuloy. Hindi naman po binigyan ng aksyon. Yan nga po, yung isa, yung TRO. Actually, hindi na po dapat dinidignify yung sinasabi ni Mr. Gadon na tuta ni Duterte. Marami naman pong pagkakataon, demonstrable na totoo yan. Ang mga maestrado po dyan ay bumoto in accordance with what they believe to be right, in accordance with their legal learning. Napakarami po. Ako po, never akong nagduda sa Korte Suprema natin. Maaring in-criticize ko ang ating Korte Suprema. Ngunit, lagi ko pong ginalang case in point. Yun pong Hubert Webb, matagal po namin pinaglaban yun na ma-declare guilty si Hubert Webb. Nanalo po kami sa Regional Trial Court, nanalo kami sa Court of Appeals. Ngunit, anong nangyari dun sa Supreme Court? A divided court said that Hubert Webb was not guilty. So tinanong po ko, sabi sa akin, isang kasamahan natin sa Hanap Buhay, si Karen Davila, sa kanyang programang Head Start, sabi niya, last question, Attorney Topacio, what do you think? Is Hubert Webb guilty or innocent? Sabi ko, wala nang kabuluhan kung anong iniisip ko na siya ay guilty or not guilty. Ang importante, nagsalita na ang Korte Suprema as an officer of the court, I have to obey. At since sinabi ng Korte Suprema not guilty si Hubert Webb, ay para sa akin, not guilty siya sapagkat yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya, oo, na dapat mo talagang sundin. Kaso, ultimong Supreme Court, ginagago nitong mga hayop na to Ginagago nila, ang feeling nila sila yung tama, Supreme Court yung mali.
hanggang ngayon po, agamat nakulong po si Hubert Webb dahil sa aming mga actions noong DACC bilang mga abogado ni Lauro Visconde, ay magkaibigan po kami ni Miss Pinky Webb. At wala po siyang bukod sa akin sapagkat alam niyang hindi po ito personal. Opo, and itong decision po ng Korte Suprema Attorney, dapat na itong i-implement? Final na ba ito na i-implement? Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At sapagkat ito is an attempt by the co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Opo, no? And dapat talagang patawan ng kaso ng ng Supreme Court. Pangbabastos kasi sa decision nila yan eh. Tsaka ito, shoutout sa mga bumoto kay Kiko at Bam Aquino. O may silbi ba yung senador nyo? Ang unang trabaho sa impeachment agad ni Vice President Sara Duterte. Nga. Yung ibang senador, yung mga binoto namin, ayaw nang pag-usapan yung impeachment kasi may mga importante at karapat-dapat na pag-usapan na makakatulong para sa mga Pilipino, para sa bansa natin, yung ibang mga binoto namin mga senador. Yung binoto nyo tong dalawang kumag na to, anong atopagin? Yung impeachment, di ba? Lupit, di ba? Magdidesisyon ang Senado pa ba ukol dito or hahayaan na lang? Or may formality na gagawin ang Senado ukol dito? Sinabi na po ni Senate President na hindi na kailangan mag-convene yung impeachment court. Sapagkat kung magbobotohan pa ang Senado, kung susundin o hindi, ibig sabihin kayang i-overrule ng Senado ang Supreme Court. Hindi po nararapat yun. Kaya tama po maganda po ang nagiging mga hakbangin ni Senate President Chis Escudero tungkol sa bagay na ito. He is averting a constitutional crisis sa kanyang mga desisyon. At saludo po tayo kay Senate President Chis Escudero. Nararapat po lamang na siya bilang Senate President adherence to judicial processes and the rule of law. Buti na lang hindi nanalo si Senator Soto sa yun na nga lang talaga. Gustong i-disregard ang utos ng Korte Suprema. Ay, anong klaseng liderato ang Senado? Kung ang Attorney Topacio, intindihin mo na lang. Una-una kasi, hindi nila kasi talaga maintindihan yung tinatawag na batas ng Pilipinas or yung paglabag sa konstitusyon. Hindi nila maintindihan kasi yun, no? Sino ba? Hindi naman po sa panglalait, kay Tito Soto. Ako po, pinagtatanggol ko po yan, ha? Nung usapan ng Itbulaga, prangkisa ng Itbulaga. Oo, hanggang pagpatayan na nga ako nun. Pero pagdating dito sa usapang politics, iba na. Ika nga ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ang hirap kasi dito kay Tito Sen, wala siyang, katulad nung sinabi ni Pangulong Duterte dati kay Risa. 'Di ba? Ang sinabi ni Pangulong Duterte dati kay Risa Ontiveros, wala kang alam. Hindi ka naging attorney, hindi ka naging mayor, hindi ka humawak, hindi ka naging presidente, hindi ka naging congressman. No, hindi ka humawak ng isang lugar at hindi ka humawak ng isang bansa. Kaya wala kang alam. Ngayon, ilalagay natin 'yon sa ni Tito Soto, ganun na ganun. Na wala ring alam si Tito Sen pagdating sa konstitusyon. Sino ba si Tito Sen? Dating artista. Hanggang ngayon artista. 'Di ba? Artista si Tito Sen. So ano alam niya diyan? Hindi naman siya attorney. Kaya nga buti na lang talaga
si Chis Escudero ang nanalo bilang Senate President. Kung nagkataon si Tito Soto, naku po. Ang presidente mo ay gustong baliwalain ang mga desisyon ng Korte Suprema, gulo po, hinahanap natin yan. Tama. Opo, and ang sabi naman ng Kamara, sila po ay aapila. Pwede pa ba ito since meron nang sinabi doon ang Korte Suprema na immediately na dapat na ipatupad agad? Wala naman pong makapagpipigil sa kanila na sila ay maghain ng motion for reconsideration, ngunit I do not see how na they can overturn a unanimous decision. Unanimous, yun ang mabigat dyan Opo, at alam naman natin... At the Supreme Court, there is no appeal except to God. Opo, alam naman natin, attorney, na budget season na rin ang upcoming, no? At talagang atat sila na gusto nilang maituloy ito. Marami pang mga dapat din na imbestigahan, lalo na dyan sa Kamara, lalo na yung nabanggit ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, yung issue po doon sa flood control projects na bilyong-bilyong, daang-daang bilyong piso ang halaga po noon. Pero wala silang ginawang hakbang para maimbestigahan ito. At tama yun. Ang presidente pang nagsabing may anomalya, meron siyang nakikitang mali doon sa flood control projects na ito na dihamak na mas malaki ang perang pinag-uusapan kumpara sa issue doon kay Vice President Sara Duterte. No, tama. No? Etong katanungan ni Admar, tama to. Bakit yung sa flood control na inamin na mismo ng presidente na nagkakaroon ng milagro doon or mekus-mekus, pero ba't ayaw imbestigahan neto nila Risa Ontiveros, nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto at yung iba pa? Di hamak na mas malaki yun, 500 ha? 500 billion ang budget nun. So, tutusin nga lang, magkano ba yun? Nakalimutan ko yung wala dito yung cellphone ko. Andun yun sa vlog ko 1 trillion na nga halos ang budget ng flood control ayon kay Ted Filon. Di ba? Ano yung kay Vice President Sara Duterte? Confidential fund, 125 million? Di hamak na kulangot lang yun sa confidential fund ni Marcos Jr. Yan, dyan kayo nabibisto, yung mga kahayupan nyo. No, na talagang propaganda at ambisyon nyo lamang ang tumutulak sa inyo, kaya gusto nyo pabagsakin ng mga Duterte. Yun yung masaklap dyan. Oo, tama po. Kaya ako'y nananawagan din sa ating bagong hirang na Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Dan Marcoleta. Naku. Yari ka dyan, Marcos Jr. Ang Pangulo na nagsabing may anomalya rito, baka naman po pwedeng i-prioritize na ito at ipatawag na itong mga kontratista. Yun! Nandoon na rin, very relevant na rin yan. Maganda to ha? Ang panukalang batas ni Senator Chis Escudero na pinagbabawal ang mga kamag-anak ng mga congressman at senador na mangontrata sa gobyerno hanggang sa 4th civil degree. Ibig sabihin, tiyo, tiya, pinsan, buo. Anak, ama, asawa ay hindi pwedeng mangontrata. Napakaganda po yan. Dapat po yan ang pinagtutuunan ng pansin. Hindi itong pagpamumulitika ng impeachment. Kasi ganito lang yan No, halimbawa, ito. Kung matuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, kung susuwayin talaga ng Congress, may mangyayari ba sa issue ng flood control? Tanong lang. Yung budget ba doon mababalik kaya? Ulitin ko, yung presyo ba ng bilihin, bigas, karne, yung mga magsasaka ba natin, magkakaroon sila ng sapat na supply? Yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kaya bang punuan ang kahirapan ng buong Pilipinas? Hindi, di ba? Pero kung ang pinag-uusapan dito ay yung BICAM report na merong blanco noong 2025 na inilabas ni Pangulong Duterte at etong inamin
ni Marcos Jr. na meron talagang nangyayaring nakawan diyan sa flood control issue na yan, diyan sa budget ng flood control, kung yan ay pinag-uusapan nilang netong mga hinayupak na to na Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa, Tito Soto at yung iba pa, ni Erwin Tulfo, mas maganda sana. Mas maganda yung dating sa taong bayan, hindi yung puta na puro kayo Duterte. Anak ng timang yan. Puro Duterte ang inatupag. Ngayon, tanungin ko yung mga bumoto, may napapala kayo sa binoto nyo, mga putang ina nyo? Wala kayong napapala sa binoto nyo. Anong trabaho? Ha? Anong trabaho? Duterte na agad. 'Di ba? Asan na yung sinasabi yung pinangako nilang mga plataforma? Asan na? Nga. Duterte agad, Ngayon pa lang tinatrabaho na. Kakaupo pa lang nila at nagtatrabaho na agad silang pabagsakin ng mga Duterte. Yan kalupit. Kaya tayo mga banateros, mga kabiyaya, mga DDS, mga diehard supporters ng mga Duterte, hindi ho tayo nanghinayang at hindi po nasayang ang boto natin dahil yung mga binoto natin sa tutuusin ayaw na hong pag-usapan tong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mas gusto po nilang pag-usapan yung mga batas at yung mga anomalya na nangyayari sa gobyerno na mas makakatulong pa sa bansang Pilipinas. Ganon dapat. So yung mga banateros, mga kabiyaya, kayo po ba ay pabor na makasuhan itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ng Supreme Court? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At kayo po ba ay papayag na maisulong at matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Senado? Paki-comment po dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.